Network Entertainment. Hi, I'm JB. I'm Ella at ito ang Kwentong Kolyo, powered by the Pod Network. Hi! Hi, Besh. Ano, kumusta? Isa kang kumot dyan. Yes, I am. Thank you ulit sa Dati PH, our friend. Yes. Chris, hello. Thank May you for... pag-plug. Oo naman. Ngayon, puro bags yung mga ginagawa niya. Ganda pa din, di ba? Agree. Very good quality, made with love. May ganyan pa bang binibenta? Like yung kumot na ganyan? Hindi ko Or baka is it a millennial memory na? Ay, hindi ko alam. Pero alam kong meron. Hindi ko lang alam kung may binibenta pa, di ba? Pero si friend natin, doon naman siya bumibili. Pero Kasi malalaki yung tela niya. Like, yeah, buo. as in Hindi as maramihan. kumot. Oo. So, hindi ko alam. Ganda. Oo nga, no? Request tayo sa kanya, kumot talaga. Ganyan. Pero, kumusta ka with everything that's been happening in the Philippines? Grabe no, pag talagang may nangyaring isa, sunod-sunod. Yeah. May time na medyo quiet ang Pilipinas. Pero pag nasimulan ng isa, Pero alam mo, sunod. ever since, basta parang for us, hindi ko na alam kailan nag-start, pero parang tuloy-tuloy na every week may bago. meron ng minutes of the day, di ba? Nakikita mo ba yun? Kay Oo, FTTM. ito yung since last year na flood control. Pero Oo, may nung minutes. yung May onwards, parang every week may bago. Kaya nga, Oo, no? di ba, Senate Flix nga, di ba? Kasi parang Oo, ang toong drama nagkabarilan. ng- Oo, as in, and everyday may bagong pasabog. As in, ngayon talaga, besh, this is my most tutok sa politika I've ever been in my life. Feel ko nga. Oh, as in, naghahanap. Dati Rappler yung source ko. Ngayon, ikaw na ang Wow! source of news ko. As in, dati talaga, mga summary of the week or of the day. May mga pinapakinggan ako ganyang podcast. Ngayon talaga, hinahanap ko talaga, ano nang bagong balita? May bago na ba? Yun yung pinag-uusapan namin ng jowa ko. As in, ano nang balita sa ganyan? Oo. Tapos, parang anong sabi ni ganitong politiko, may response na ba si nasi-stress? ganyan? Alam mo, you would think na because of everything that's happening, ang logical thing is to step back para hindi ka pero for some reason, yung response ko ay, I want more. As in, parang gusto kong makinig pa. Hindi, okay naman yun. Maganda naman yun. Hindi, pero for a time, parang nakaka-stress. So parang medyo atras ka ng konti. Parang laban ulit. Pero nasa-stress talaga ako. Hindi ko alam bakit. I mean, I could just, wag na lang mag-engage, di ba? Pero parang, ang daming nangyayari. And bukod sa news, mas madalas na rin ako ngayon makinig ng political interviews, Oo nga eh. political Yung mga kilala mo, commentaries. political analyst na eh, no? Oo, tapos parang anong say ni ganyan. Kasi, ang maganda pag mga political interviews, yung media kasi, ang material nila ay anong sabi Factual. ni ganito, anong sabi ni ganyan, Oo. no? You decide. Yes, and parang ano yung mga updates sa ganyan, ano yung mga nangyayari sa ganito. Pero pag political analyst, and often they are not people na in positions ngayon. Oo. They're able to say a lot of May things. commentary, Parang, may dissection talaga. oo, masasabi nila, ito yung ginawa ni ganyan kasi baka may ganito silang strategy. Oo, no? Analysis talaga. Oo, na parang, of course, you have to take them with a grain of salt. Also, may sariling political biases naman yan. Pero, at least may perspective ka na, okay, this is another way to think of it. No? And parang, ganito yung nangyayari. Pero, yun, dahil nasabi mo nga yung stress, yung napakalaking source of stress ko for siguro the whole of May. the entirety of May 2026 talaga ay si Alan Peter talaga. As in, parang everyday na lang nasa news siya, nasa stress ako. Tapos parang hindi siya natatapos kasi sa mga sinasabi niya. Hindi ko talaga kinaya yung paggamit niya ng Pokemon cards. Talaga ba? I Parang feel ano ba siyang offended. ginawa? As in, I feel offended. yun, isa yun. Tapos, ini ka pa na dun sa Jesus Christ, ganyan. Parang, sa Bible, ganyan. Tapos, umabot na siya sa time, hindi na ako nanonood ng mga FB live niya. Kasi parang, ang haba, napapagod na rin ako, pare-pareho naman. Ganyan. Pero, parang ang conclusion ko na lang, lalo na after niyang mapalitan as the Senate President, no? Parang, this is the worst that a politician can be. As in, ito yung mga example ng mga, hindi mo dapat gawin. Very honorable yung tatay nila, di ba? Well, I wasn't born at that time, pero parang mas maganda yung memory ko sa kanya. Diba? Pag Cayetano, parang naalala ko nung bata pa ako, tapos bumoboto yung magulang ko, parang pag Cayetano, pasok na agad sa balota nila nung time na yon. Kasi name recall din. Ang tagal na rin naman ni Alan at ni Pia sa Senado, di ba? Tapos, ngayon nga, pati si Lino ay nagsa-speak out against them. Kasi nga, it's so bad Grabe, already. no? Kaano mo na talaga, no? Kasi Kadago naman, mo nauna na. naman si Alan mang-away sa kanya. Anyway, that's another thing. Pero yun nga, parang, alam mo yun, sa politics naman, kahit nung mas bata ako, alam mo namang may mga hindi malinis. Oo. Sige. Hindi mali- Nagagalit Oo. ata siya. Sorry. O sige, go. Sorry. Hindi malinis yung
yung trabaho. Oo. Pero parang nagagawa nila in a very statesman-like manner. Very, Oo. very May prim and aesthetic pa rin. proper. Parang di nila ipapahalata Hindi na, in your face. oo, na bastos sila or nakumag sila, ganyan. Like, the likes of, Gracefully. oo, gracefully, pero alam mong nanakaw na. The likes of One Ponce Enrile, rest in peace. Pero yung mga ganon, no, na Oo. parang, GMA. oo, mga ganyan, na kaya nilang ipangmukha na statesman pa din sila. Na Oo. someone to be respected, someone to who can make new. Pero the month that passed, kaya nga parang naging yung Senetflix nga, no? Kasi parang so absurd kung ano yung mga nangyayari. Nagkabarilan, Pokemon, nagkasunod-sunod na FB Live, tapos parang, alam mo yung, ang baba na nung bar? The bar so Kita mo low. sa comment section, Oo. puro haha na yung react. Hindi na sineseryoso yung gobyerno natin, di Kasi ba? parang hindi mo na, like, maniniwala ka ba? I mean, obviously kasi parang as if tanga yung mga nanonood. Nakakabastos siya. Kasi parang akala maloloko lang ng basta-basta. Tapos parang, alam mo yung hindi wala ko ibang explore ko, hindi talaga statesman-like yung mga yung actions, like Parang medyo barubal na. oo, na parang gagawa nito, hindi papasok, yung mga hindi papasok bigla hindi pupunta sa hearing. I mean, kahit naman dati pumasok naman sila kahit na ang gagawin nila ay hindi, Magbardagulan. oo, pero makapapasok sila. So Agree. wala lang, parang not to excuse previous politicians who were statesman-like pero nagnakaw pa din or masama pa rin yung mga intention. But, grabe, worst talaga to. Ito na As ata ang in, pinakamahabang intro natin. So, ay, saan ba ito sorry. papunta, Besh? Hindi, kasi, well, ayoko sabing inspired by him. Pero parang, na-realize ko din na there are some attributes and qualities na naalala ko na, alam mo yung what not to do. Parang what not to be as a politician. And in our context, what not to be as a doctor. Kasi, minsan, yung mga nagagawa natin or our role models for things don't come from attributes that are admirable. They come from things we don't want to become. Like, mga bagay na ayoko maging ganyan. Oo, no. Parang or meron kang role model, pero parang ano ba? May reverse role models, na parang yan. na parang, ay, paglaki ko, ayoko ng ganyan. or parang pag naging consultant ako, ayoko maging ganyan. Or hindi ko yan gagawin pag Agree. consultant ako. So, yun yung sorry. Kailangan lang namin, ang dami kasing nangyari. Tapos, kailangan lang namin siya isingit. Pero yung Okay. point of the whole thing was to highlight some of the things we've observed over the years na ito, ayoko maging ganito. May mga time nga sinasabi ko sa'yo, Besh, pag naging ganito ako, batukan mo ko. Or parang, Hindi pa naman nangyayari. or parang call out mo ko pag medyo ganito na ako. Kasi, alam mo naman, yung mga thoughts ko with you, very unfiltered. So, kung may mga small signs that I'm getting there, sabihan mo ko kagad. Kasi, Okay. Noted. sometimes di mo mapapansin na nagiging ganun Oo, ka no, na. blind spot mo kasi yun eh. So, ayun, let this be a way for us to remind ourselves na ito Play mo hindi to na, next time. oo, na hindi natin to nagustuhan when we were trainees, when we were younger. So, tig-tatlo. Oo. But before that, We are Kwentong Callroom Podcast. we're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So, whether 2022 ka pa nakikinig, when we started, or kahapon mo lang kami na-discover, thank you for tuning in. Thank you for coming by our podcast, for listening, subscribing, commenting. We appreciate the effort to include us in your day. So, thank you po. Feeling ko, kinlik mo tong episode na to kasi curious ka, ano nga ba ang mga attributes na dapat hindi mo tularan? Yes. And I'm sure may makaka-relate ka in a way kasi Oo. nakita mo na rin to sa ibang doktor. Oo. Feeling ko nakita mo na rin to sa hate mong consultant. Na sana ang response ay, wag maging ganon. Wag ganon. Minsan wag kasi ganon. pwedeng, ay maging ganyan din ako. Oo. Dapat ang ano nito ay, wag ganon. Pwede ding nakita, alam mo, some of these, nakita ko sa mga colleagues. As in, parang, Pwede din. oo, na Tama, parang, tama. ayoko siya gayahin. Agad ako. Ay, Ay! sure. As in, parang pag nakita ko, hindi ko yan gagawin kasi ayokong maging ganyan. Oo. Ayokong ganun yung effect ko on other people. Agree. Ganyan. So, ayan. Start? O go. Ay, ako ba una? O, sige. Mauna ka. Okay, sige. So, well, may listahan ako dito. Yung isa, baseline, ayoko nung hindi mabait sa pasyente. As in, feeling ko minimum yon. May kilala kasi ako na could be, and not to say that this is a good thing, no? Pero, ito naman ay role model talaga.
hindi siya ganun ka warm with nurses or with trainees. Pero stand out talaga sa kanya, ay, ang bait-bait niya sa Talaga, pasyente. hindi siya ganun kaano sa iba. Sa healthcare professionals. Like, hindi siya, Hindi, neutral pwede- lang siya. Hindi, kumbaga nakita ko na siyang magalit. Parang nakita ko na siyang magalit sa resident, sa fellow, sa nurses. Not saying that that's always a good thing, no? Hindi, pero kasi ang consistent sa kanya throughout the years na nakikita ko siya, mabait niya sa pasyente. Hindi talaga nagbago 'yon. As opposed to, there are people I see na minsan sa pasyente nila na nabubuhos yung frustrations extent nila. nung hindi kabaitan? Like, parang madaling mag-snap? Ganun? Nagsasnap or parang sinisisi. And I admit, may face din ako na ganun. Lalo na nung trainees pa tayo, internship, residency. May mga time na alam mo yung sisisihin mo yung pasyente, magagalit ka sa kanya, or alam mo, very honest, very genuine naman yung question, pero ikaw yung magsusungit, ganyan. Yung consultant na sinasabi ko kanina, never ko siya nakitaan ng ganon. Kahit na may reason naman siya mainis sa pasyente. Never siyang naging, like, lagi niyang iniisip yung, meron siyang benefit of the doubt lagi para sa pasyente. And I've seen that consultant transform na parang, kanina lang galit siya, pero pagpasok niya sa room, ang bait na niya ulit. Na others would say ay performative or what, pero parang nakita ko siya enough times to know na wala, genuinely mabait lang talaga siya sa pasyente. Ang bias niya sa ospital ay pasyente, kumbaga. And parang, I guess, kung doktor ka, yung minimum siguro, no? I mean, mas magandang mabait ka sa lahat, no? Parang, mabuti ka sa lahat ng tao. Pero, I guess, siguro, i-revise ko ng konti yung sinabi ko. Sabi ko kasi hindi mabait, no? So, yun yung isa, sorry, confusing yung negative, Pero parang, yung masungit ka kasi sa lahat, parang, ang hirap mong pakisamahan kasi kapag gano'n. Pick your poison. Oo, na parang, hindi pag, Lahat na lang. oo, parang pag mahirap ka katrabaho kasi, like mahirap ka kausap, hindi ka masabihan na ganito yung nangyari, ganyan. May ano din siya, may barricade kung kailan ka makipag-communicate, yung ganyan. Parang ayoko kasi yung tipong hindi ako makausap kasi hindi ako masabihan, ganyan. Kasi ang impression ay masungit ako, ganyan, or na hindi ako pwedeng sabihan ng ganito, ganyan. Kasi feeling ko may mawawala sa patient care kapag ganon, no? So, yun yung siguro na ayoko nung impression na masungit ako, ganyan. Lalo na sa pasyente. Kasi parang ang hirap ang hirap kasi na sila na nga yung may sakit, sa kanila ka pa magsusungit talaga. And to be fair to the consultant kanina, so dinefend na siya bigla, na parang never siya nagagalit nang wala sa lugar. Tama naman. Mahirap naman yung parang walang rason. Meron naman. Never siya yung tipong nagalit lang siya kasi gusto niyang maghasik ng lagim. Oo, at may hindi mga power ganon. tripping. Oo, parang gusto lang niya maging masungit that day. Never ko siya nakitang ganon. Laging may reason. And of course, sometimes it's taken too far. Pero parang lagi ko matitrace na hindi to magagalit ng walang dahilan. Ganyan. So yun yung isa ko. Ikaw? Ako yung unang pumasok sa isip ko talaga, yung ayoko, yung condescending. Yung parang ginajudge To trainees. ka. At sa to trainees talaga na parang, sorry parang mali ako. Or parang yung manner niya o pagbibigay ng feedback, parang liit na liit ka na. Kasi parang ako na ngayon tipong, medyo aware na ako na mali ako, so nahihiya na ako. Pero siya pa yung parang didikdikin ka pa niya na talagang mali ka, bobo ka. Hindi sabihin na bobo ka, pero paparamdam niya. Pero meron din ganyan na namamahiya talaga. Oo. Na parang in front of nurses, in front of patients, in front of other trainees. Tsaka alam mo yung parang, kita mo naman na kasi na parang nahihiya na yung, hindi sa akin ginawa, ramdam mo na parang nahihiya na siya. Siya naman yung kilala mo siya na parang isang sabi lang magbabago. Pero parang ramdam mo na dun sa consultant or dun sa senior na parang ginagamit niya na yung power niya, yung position niya, para ipakita sa lahat na maliit siya, ako yung mas mataas sa kanya, na parang hahanapan niya ng butas. True. Na parang halukay niya talaga kung ano yung mali mo, tapos paparamdam niya sa'yo. Tapos at the end of the day, wala namang positive, or parang wala namang sinabing ikaka-improve mo. Yun nga, Parang parang puro mali lang. usually in the training environment, parang isipin mo na turuturuan kasi dapat nila yung resident. And of course, hindi rin naman tama na spoon feed mo or i-baby mo, pero mali din. I really believe there's a way to train our trainees in such a way na matututo sila, pero hindi mo sila ito-traumatize na mapaparamdam mo sa kanilang bobo sila, ganyan, or
pahiyain mo sila. I really feel it does more harm than good. Meron ako mga na-encounter na consultant na siguro okay naman sila, parang tama naman na pinapoint out nila na mali ka. Pero yung mga consultant na yun, naparamdam nila sa akin in a way na nahiya ako kasi parang ang bait nila. Kaya parang ako na yung nahiya, parang mas natutunan ko yun kaysa yung parang nagtanim lang ako ng sama ng loob. Kaya alam mo, naalala ko pa rin yung mga ganong consultant at seniors hanggang ngayon. Tsaka pag ganyan yung nagiging response, pag nagtatanim ka ng sama ng loob, mas maalala mo yung sama ng loob kaysa yung whatever it was. Kasi pwede namang mali ka talaga nun eh. Pero parang mas naalala mo na pahiya ka nun or parang na-feel mo nun na na-demean ka. Diba? At saka kahit yung mga ibang times na hindi sa akin ginawa mismo, yung kahit ginawa sa colleague, parang naalala pa rin natin na, hala, oo nga, parang di naman yan deserve yun. True. May ganun eh. Kawawa talaga pag ganun. And I hope we're able to cultivate an environment that leans less on that. Kasi it perpetuates the toxicity of medicine eh, na kailangan mo to pagdaanan, na kailangan mo magtiis during your training, kasi tapos pag consultant ka na, gagawin mo din. Parang it does nothing to, alam mo yun, parang build character. If anything, it tarnishes character. It makes you feel less about yourself. And medicine, as hard as it is, I mean, there are enough reasons para magka-imposter syndrome, para mag-doubt ng sarili, even before kang ipahiya. Kaya yun, hindi ko masyadong bet yung ganong way ng pagko-correct. Kasi alam ko may mga ibang ways naman how you can address the issue. Yun nga yung sinasabi, parang mag-focus ka dun sa issue, wag dun sa tao. Dun sa nagawa niya, wag yung sa mismong tao. And of course, there will be times that you need to correct a trainee. Oo naman, definitely. And again, I don't pretend to be perfect here. I mean, may mga time naman na I wish I handled the situation better. Kasi nga, may times na, yun, parang yun yung mga ginawa kong method to teach, diba? To intimidate, ganyan. But I realize now, hindi siya yung best way para magturo talaga. Pero naalala ko, takot talaga sa mga students. Oo nga eh. Kaya ko nga sinabi yun kasi may aura parang, ka. bakit nga ba natatakot pag sa akin pre-res, yung mga tao? iniiwasan talaga siya. Sorry. Hindi ko alam bakit. Ako nga rin eh. Wow. Ikaw naman, yan ka na naman. Alam mo, ikaw lang talaga yun. Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Oo, ito po ang The Cool Pals. Hello. Hello sa inyo, sa mga nakikinig Tumingin sa ng camera. podcast na to. Hello sa inyo. Hello. Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo makakinig ng mga lasing, Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano. hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo. Huwag ka na lang makinig, ganun ba? Papatanggal nyo sa trabaho? Dahil hindi nagustuhan? Hindi yan. Huwag na kayo makinig! Sige. Huwag na! Dito. Bumalik na kayo sa show na! Sabihin mo, Hindi na kayo pupuntahan! Huwag kayo pupunta sa show na! Ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa Oo, The Cool pwede naman. Pals. Ganda naman eh. Di ako minom. So, iniiwasan ko siya. Yung context nito, kasi nung COVID duties namin, magkapalitan kami ng shift. Ako yung umaga ata, ikaw yung gabi. Basta ganyan. ganon. Tapos parang nag-endorse siya sa akin. Hindi ko talaga sinasadyang manoxic, pero parang may mga natanong ako na parang, wag na. Yeah. So, again, I'm trying to unlearn. Kaya nga nasabi ko rin yung kanina, kasi feeling ko may mga tendency din akong gano'n na maging intimidating, maging unapproachable. Ako hindi ko alam kung anong assessment sa akin ng mga trainees. Pero Talaga? feeling ko lang kasi, medyo seryoso lang kasi ako. Hindi ako parang nagjo-joke or masyadong so, hindi ko alam. I think may Comment down may below. RBF Comment ba down ako? below. May RBF ba ako? Hindi Kunwari, pa kita nakita sa mga trainees mo eh. Wow! Talaga? I mean, at this stage. Akala ko takot ka sa akin. Hindi, nakikita kita senior, junior. Oo, Okay. may RBF ka. Talaga? Di ba tinanong mo? Oo, meron. Okay. Pero, sige, I'm trying to be better. I'm sorry. Hindi ko alam ngayong phase kasi nung phase na yun, syempre trainee ka din eh, stressed ka din. So ngayon, hindi ko alam. Pero yun nga, parang na-learn ko na, siguro there were times na masyado kong inabsorb at inimbibe yung stress. At baka na-spread ko yung stress na yun sa iba. Okay. Na mali. I shouldn't have done that. And I'm sorry. Okay, sige, next. Okay, next. Ayoko nung mga consultant who think that these things are beneath them. Ayoko yung narinig na, hindi ko na dapat yan ginagawa kasi consultant na Diyos ako. ko, red flag yung phrase na yun. Diba? Parang, hindi ko na yung trabaho kasi consultant na ako. I mean, of course, Or kasi senior na ako. Ayan, mga ganyan.
of course, there are systems in place para may mga roles na kailangan gawin. Na, ito, pag first year ka, ito role mo, senior ka, ito role mo, ganyan. Pero may mga time kasi na makakarinig ako ng, alam mo yung feel mo yun, yung pagka-senior mo. Na hindi ko na yung trabaho kasi. Senioritis, Oo, no? oo, kasi hindi ko na yung role, ganyan. O kaya, pag consultant, parang, bakit sa akin pa yung dinadaan? Dapat, parang, kunwari patient niya, ganyan. Tapos, sasabihin niya, bakit sa akin dinadaan yan? Ba't hindi sa resident? Ganyan. Patient mo nga, ma'am. Pwede namang sabihin pa din sa resident, pero alam mo yun, ayoko. May way naman kasi ng pagsasabi. Oo. Pero may mga iba talagang gusto na ganun yung way nila para i-demonstrate na they're in power. Or May na ganun na to show you na Lumugar ka. Oo, parang Ito ka, dito ako. Parang ganun. tapos kasi it takes away the collaborative nature of a healthcare team. Whether it's sa trainee or sa nurses, parang hindi kasi facilitate ng communication Diyan na lalabas and yung sinabi mo teamwork. kanina na parang may ka na magsabi. Oo, kasi parang, paano pa yan mag-refer sa'yo pag may Diba? problema? Kung ganun yung mga ilalabas. Yun nga yung parang, ito naman, role model talaga. Isa kong consultant, ay na-appreciate ko. Kasi kahit tawagan ko siya, parang never niyang pinaramdam sa akin na mali na mag-confer ako sa kanya. Una sa lahat, pasyente naman talaga niya. So, parang, never siyang nagalit na may kinonsulta ako sa kanya for a patient. Never siya yung tipo, natutulog ako, wag mo akong guluhin, ganyan. Never siyang ganun. And, to be fair, wala namang consultant na ganun sa akin. Pero, I could imagine kasi na Posible yun. Oo, pwede yun. Pwedeng may pasyente or may consultant na ganun, no? Pero yun nga, in fairness naman, pag may kukonsulta ka sa kanya, alam mong willing siyang makinig, open siya to it, naintindihan niya kung ba't kailangan mong tumawag, ganyan. And para sa kanya, natutuwa nga ako na, kunwari, may time nun na, same consultant, may time nun na meron kaming, I think it was a research workshop or something, and I couldn't do rounds with him kasi mag-round siya sa wards, no? Hindi ko siya masamahan with patient niya. Hindi niya tinake yun as insulting or bastos, ganyan. As in, nag-round siya on his own. Nag-chart siya on his own, ganyan. Tapos, naya nga ako siya pa nag-update sa akin. Parang, sorry, sir. So, yun, nakakatuwa na, alam mo yun, you can still carry that air of collaborativeness, camaraderie, humility, kapag ikaw yung consultant. And, I hope to do that. Ayoko din kasi na parang umabot sa point na parang nagmamataas ako. Na consultant, na-feel ko na consultant na ako ngayon. So, dapat ganyan, ganon. I mean, nung trainees naman tayo, yung mga ginagawa natin ay training for us to be good consultants. No? So, I don't believe na several steps ahead yung inakyat mo. Isipin mo, last year lang naman ako graduate. Tapos biglang hari-harian na ako. Parang ate. Actually, diba? no. So, yun. And again, madaling ma-imbibe yan kapag nasa sistema ka. Kasi parang mas maramdaman mo yan eh. Kasi makikita mong ginagawa ng iba. And it's so easy to slip up. Tama ba? To fall into that trap of being like that. Kasi nga, tama naman, consultant ka nga. And umangat ka naman talaga in terms of the training ladder. Pero kailangan i-rein in yung kayabangan a lot of time. So, yun yung isang reminder na internally tinatry kong i-imbibe. Ikaw. Yung isa ko pa, actually mas, hindi, sige. Yung ayaw ko ay yung nagpe-pretend na alam niya lahat. Ay, ang ganda niyan. Oo nga. Oo. Kasi parang ngayon, parang mas basa ko na yung mga tao kung nagkukunyari ka lang na alam mo or alam mo talaga or parang nililito mo lang ako. Tapos parang at the end of the day, yung tanong ko hindi nasagot, nalito pa ako lalo. When in fact, pwede mo namang sinabi na, alam mo, honesty, hindi ko alam. Alamin mo din, tapos sabihan mo din ako. Mas na-appreciate ko yung mga ganong consultant na, or kahit senior na sinasabi nila na, ito yung alam ko, ito yung di ko alam, tara alamin natin. Tapos ganyan ka nga ngayon sa trainees mo, be. Kasi hindi ko naman talaga alam, may mamali pa sila, sisihin pa nila ako. And ang na-appreciate ko sa'yo, nakukuha ko to from your kwento, but I'm sure your trainees will agree na pinapakita mo na okay lang mag-search, okay lang. Alam, nag-up-to-date nga kami. Sabi ko sa resident, may up-to-date ka ba? Search mo nga rin. Tsaka, di ba, sa'yo ko rin natutunan yung, kasi dati ang ginagawa ko, pag may di ako alam sa OPD, susulat ko muna. Tapos, kunwari, maaaral ko pa yan. Pero, next week, wala na ulit, no? Pero, sa'yo ko natutunan na pag may di ako alam, hanapin ko na. And Diba? alamin ko na yung sagot. Kasi, itong time na to na hindi ko alam, ito yung best time para alamin ko kung ano yung Kasi sagot. kailangan mo siya. At Yeah. saka yun nga, may mga iba kasi na, kung sa patient interaction naman, baka ma-mislead yung patient or parang mamali ka ng management kapag nag-pretend ka na alam mo. Kaya ako okay lang din sa akin na parang,
sandali lang po i-verify ko muna sa up-to-date kahit medyo patago at di naman barubal sa patient. Kasi baka magkamali ako. Diba? Lalo na kung outpatient department na next time mo pa siya makikita. Kasi kung inpatient, may time ka pa na, ay, baguhin ko kasi mali nilagay ko or parang something. So yun, kasi one, it affects your trainees pag mali yung na-impart mo sa kanila. Tapos yung patient care din, yun yung effect pag nagmagaling ka na alam mo. Ang context nito lagi, I notice a lot of what we're saying is sa context ng trainees, no? Kasi ganun siguro natin sila nakikita. Na parang As trainees tayo nung nakikita natin tong mga to. Tama, di ba? Oo. Kasi meron naman tayong consultant na sinasabi niya talaga na, hindi ko masyadong kabisado or alam yan. Parang mas na-appreciate ko na okay, yun nga, role modeling na parang dahil natutunan kayo sa mga consultant natin na okay lang naman na hindi mo alam lahat at you can ask for help, nagagawa ko rin siya ngayon. Parang ganun. Ako, yung last ko Go. ay, well, hindi ko alam kung what is true at that time kasi more of judgment ko siya as a trainee. Yung, either yung consultant na either walang pake sa'yo or sobrang out of touch. Yung parang, kasi nga, in the context of a training institution, marami dyan ay dadaan muna sa resident, sa fellow, and then saka dadaan sa consultant, diba? And minsan, maramdaman mo talaga sino yung nakikinig. As in, sino yung naiintindihan, or una sa lahat, nagbasa talaga ng referral, naintindihan talaga yung referral, nakinig talaga sa'yo. Kasi minsan alam mo yun, nakalagay na nga sa referral mo na may tanong ka. Ang reply ay, K. Parang, ano kaya yung sagot sa tanong ko? Ang tanong ko kasi what? Pero K yung sagot. Parang, paano pag ginagawa pag ganun? Ulitin mo lang yung tanong. I-rephrase mo ulitin lang. ko. Na parang kasi baka kasi mahaba masyado. Parang to clarify po, do we start ganito na? And parang, syempre magbibigay na rin ako ng suggestions ko kasi baka nga hindi niya napansin, no? And another side of that ay, yung sabi kong out of touch, minsan kasi may gustong mangyari yung consultant without really understanding ano nangyayari on the ground. Like, sasabihin nila na, bakit hindi ito yung ginawa? Bakit walang ganito? Ganyan. Ganun ba kahirap maghanap ng ganitong gamot? Tapos parang ako, yes. Parang, opo. Parang kasi, Hindi nila alam kasi yung nangyayari sa baba na Yes, parang yung process yes. mismo. Akala Oo. nila, nasa ano tayo, public hospital tayo na ano. hindi, tsaka kahit pa like, okay, it could be naman talaga na in the best interest kasi of the patient. Pwede naman Okay. kasing na sila na bakit hindi to nagagawa, ba't hindi na-deliver yung quality of care. I think the proper thing to do is tanungin mo, ano ba yung process? Ano ba yung mga pagdadaan ng steps? Ba't hindi to nagagawa? It's not always walang supply. Kasi minsan, may dadaan ng something, may parang endorsement, or kaya yung staff na kailangan for this ay these hours lang available, ganyan. Tapos kasi, a lot of times, yung mga ganun, yung galit kasi ibibigay sa trainee, or parang ibubuhos niya dun sa trainee yung galit for a very systemic issue na I think it would be more productive na alamin na, ganito pala yung problem. Anong pwede natin gawin about it? Kasi I feel a lot of the problems are thrust on trainee shoulders when in fact, it's something that on an administrative level should be addressed. No? Parang, siguro yung best people to address these ay yung mga Sila. consultants, mga in the position. Sila nag-uusap sa taas, di ba? Oo, na parang, alam mo yan, di ba nga may mga ganun tayo na ba't di na lang sila yung mag-usap? Bakit parang naiipit pa yung residents? Nadaan pa talaga sa lahat. Oo, tsaka, kunwari, parang yung mga service na hindi magkaintindihan, ganyan. Parang, a lot of it could be solved kung mag-usap na lang yung consultants kaysa yung, sabi ni resident, ganyan, sabi ni resident, ganun. No, parang, and again, okay lang naman na magkaroon ng mga ganyang back and forth. Pero ang ayoko lang ay yung sobrang detached from that reality na parang gusto nila, basta ito yung gusto ko, gawan niya ng paraan. Ay, no? nako. Oo. Ayoko kasi Yung mga gawa ng paraan, no? Tsaka parang, it's as if you're not part of the team. Part ka At the end of the day, ikaw nakapirma dyan. Yeah, and ano rin siya, parang undue pressure on the residents na, alam mo yun, they're still trying to figure things out. Tapos yung mga ganito problema sa kanila din. Tsaka lalo na kung nakakompromise yung patient care. Yeah, and Tapos pagdating ng audit, magkakaanuhan. Di ba? And ano din, important siguro na parang aware din and conscious din yung consultant doon sa what's happening na nahihirapan yung resident. Kasi minsan, ano na yun, parang, of course, it has to be balanced with delivering proper patient care. Kasi may mga, admittedly, may mga lapses din talaga kapag ganyan. But, I think
kailangan magkaroon din ng awareness na ito yung mga struggles. Hindi lang siya basta tamad yung resident or parang ayaw niyang gawin, ganyan. There has to be a balance in seeing kung nasaan yung Context, and that comes from a consultant na bibigyan ng pansin at Oo. tamang attention. Saka makikinig Yung muna sa nangyayari. baba. Oo. Yeah, para kung may mali, kung may kailangan talaga i-correct, at least may basis, Yung mga consultant may kasi na parang context. darating na lang ng meeting tapos biglang parang Oo. sila na yung magde-decide. Hindi ka nga present ng mga ibang meeting. Tapos magagalit ka. Parang, ate. diba? Parang mahalaga kasi to understand that it's a system that is moving consistently at maraming missing parts and maraming parts that need fixing. I know it's a very complex thing pero kailangan hindi tayo naglo-lose sight doon na may problema kasi kaya di siya gumagana. Hindi siya because ayaw lang nung sistemang gumalaw. Ganyan. Agree. Last mo. Yung last ko, eto may modifier. Wow. Yung palaging late, pero unapologetic. May ganun kasi na parang, okay. for example, sa mga kaya na-appreciate ko na yung mga consultant dati, for example, sa SGD, na parang Nagsasabi. late siya by 30 minutes, pero pagdating niya, parang, sorry ha, ganyan namin. Yung iba kasi parang darating, tapos manonoxic pa na parang wala sa lugar, late na nga, tapos parang mag-extend kayo, kakainin yung oras ng break ninyo, tapos meron na naman kayong next. Yung, siguro, in general, yung consultant na walang sense of time management, na parang akala niya, dahil Residents kayo or oo, na parang wala na kayo ibang gagawin. So parang yung pagiging late niya, kayo yung magsasuffer ng consequences. Tsaka parang gets ko kasi na baka may ginagawa talaga. Oo, diba? okay lang naman kasi kung may Oo. mga nangyari talaga. Pero yung parang utang pa niya na parang wala siyang remorse. Ewan ko, hindi naman kailangan sobrang pero parang ngayon kasi parang kapag nalilate ako kahit ng konti, nagsasabi ako sa resident. Kailangan magsabi. Para magsasorry ka din pagdating mo Oo. dun sa, lalo na for example, meron kang titignan na patient sa OPD ng resident or ng student. Parang syempre mahihiya ka dun kasi naghintay din yung patient, naghintay din yung student. So, yun. Tsaka dapat conscious ka din sa time restrictions nung trainees. Kasi Oo. mamaya mag-extend tapos meron pala silang ibang Kaya tinatanong ko din gagawin. kung halimbawa na-late ako o may next activity ba kayo? Tapos mag-a-adjust tayo. Kasi tayo yung Oo. nagkamali. Tayo yung, for whatever reason, na-late tayo, valid man or hindi yung reason, mag-a-adjust ka ng time mo. Tsaka hindi mo na pwedeng i-adjust yung iba nilang gagawin. Oo. Kasi set na rin yun eh. And Oo. kasi, tama ka, parang recognition din siya na as much as ikaw, mahalaga time mo, mahalaga din time nila. Hindi lang ikaw yung kinoconsider dito. Oo. So yun, parang admittedly, may mga times na nalilate pa rin talaga ako. Pero yun nga, tinatry ko na una, maging maaga talaga or maging on time. At pangalawa, kung malate man, magkaroon ka naman ng sense of na nahiya ka naman. Yeah. Hindi yung parang ikaw pa yung hari-harian, di ba? Tapos parang, yun, may ganun ako na parang late, nung pagdating niya bigla parang na-toxic kami lahat. Parang, oh Diba? my God. Yeah. Pero, again, madaling mag-fall into these traps. Kaya nga, buti nandyan ka, tubatukan me Okay. kapag nangyari siya. Nandito ako, okay. Oo, kasi, alam mo yun, madaling magsabi na, ay, buisit sa ganito. Tapos biglang magiging ganun ka. Oo. I mean, parang, Naka-blind item ka na sa Wow. threads. ayokong maging, I don't want to become a consultant. Ano yun? Tulungan mo ako i-phrase to. I don't want to turn into a consultant. I don't want to become. Ganyan. And kung may mga micro manifestations man, I hope I can catch myself. Or if not, mahuli mo ko. Huli Oo. ka. Na parang, I mean, na-appreciate ko pag, parang, di ba, minsan, sabi ko, mag-rant ako sa'yo, sasabihin mo, pero di naman nila kasalanan yun. Ay, tama ka naman. Oo nga. Sige, sorry. Kasi, tao din tayo ay nagiging imperfect a lot of times. And we need to catch each other pag nangyayari yon. And hopefully nga, I guess at least this awareness that we can become toxic, we can become problematic, kailangan we catch ourselves that way para hindi. Kasi pag alam mo yun, pag ganun ka na, mahirap na siyang tanggalin. Oo, no. Pag nasimulan mo na, tapos parang nasisimulahin sa mga maliliit na bagay hanggang parang, ay, nasanay ka na. Yeah. And ano naman siya, it's all in the name, a lot of what we said were for trainees, but it's all in the name Oo of... nga, no. Yun yung common theme, no? Hindi, Trainees. kasi nga, feeling role ko... modeling, eh. Hindi, tsaka, na-experience natin yun nung trainees tayo. Oo. And kaya ako nasasabi na gusto kong mas maingat. Kasi nga, ngayon na hindi na tayo trainees, parang ang hirap pala not to be conscious of it. Kasi wala na tayo sa training environment. So, parang kailangan din to constantly remind ourselves na nung trainees tayo, ito yung mga hindi natin gusto or mga hindi natin appreciate in our consultants. And at the
the same time, there are things na na-appreciate ko naman sa consultants. Maybe for another episode, Agree. di ba? Things Medyo that nahirapan we- niya ako sa negative eh. In fairness. Hindi, kasi ano naman yan eh. While we're trainees, we pick up a lot of things from our consultants. Lalo na in a medical environment na hindi naman yan tipo isa lang yung consultant na makikita mo forever. Marami kang ma-encounter, marami kang makatrabaho. And along the way, you pick up things that you like or don't like. Pero about number the one talaga consultant. yung una mong sinabi, yung patient. Talagang, yun talaga. Yun yung no-no, yung hindi ka okay sa patient. Eh, tsaka, doktor ka eh. I mean, Diba? yun naman yung Hindi ka naman point. magiging doktor kung walang pasyente. Oh, yun naman yung Tama ba point. yun? Yun naman yung Diba? point ng ginagawa mo na ang priority mo nga ay pasyente. Oo. Ayan. So, I hope may mga napulot kayo or sana may conversations rin revolving around this about what things we'd like to pick up or not pick up from the consultants we encounter. No? So if you like this episode, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify and YouTube. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. At kung gusto nyo makichika with us, you can follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, Threads, X, and TikTok. At kung meron kayong questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Call Room Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Ayan. O, besh ha, accountability. Okay. Oo. Accounted for. Accounted for. Love it. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.